Yan, magandang hapon po sa inyo lahat at nandito na naman po si Boss Dada ninyo. Tayo na naman po ay meron lamang pong breaking news na ipapakita sa inyo regarding po ito sa kaso ni Congressman Arnie Teves na kamakailan po ay na huli sa bansang Timor-Leste at ang ating NBI ay merong mga request sa bansang Timor-Leste na mapauwi rito sa Pilipinas si Congressman Arnie Teves via extradition or deportation. Yun ang kanilang nire-request sa bansang Timor-Leste. Ayan, at alam naman din po natin, na update lamang, si Congressman Arnie Teves ay meron pong re-application ng kanyang asylum sa Timor-Leste. Bakit ba siya nag-apply ng asylum sa Timor-Leste? No? Nag-apply siya ng asylum sa Timor-Leste, mga bossing. Una-una sa lahat, alam niya na dito sa Pilipinas, hindi siya mabibigyan ng fair trial at alam niya na dito sa Pilipinas ay siya ay pinupolitika. Napakalinaw sa kanyang mga previous pronouncements na merong nagbabanta sa kanyang buhay at ayaw na talagang umuwi dito sa Pilipinas dahil naniniwala siya na if siya po ay mauwi rito sa Pilipinas, ay mayroon pong masamang mangyayari sa kanya. Hence, siya po ay nag-apply ng asylum dyan sa Timor-Leste. At yan, so that being said, yun lang po yung napakaikling buod tungkol sa kaso na yan. And then, shortcut, napunta na nga po sa Timor-Leste at kamakailan na aresto nga po si Arnie Teves dyan sa Timor-Leste dahil po doon sa bisa ng red notice na inisyo po ng Interpol, ng mga ating pamahalaan sa Interpol, at nakita naman po natin na nasa kustodiya po ng Timor-Leste Police itong si Arnie Teves. Kaya alam din po natin na ang gobyerno natin talaga namang gustong-gustong makakuha ito si Congressman Arnie Teves, and marami po silang mga measures, mga galaw nitong mga nakaraang araw na talaga namang masasabi natin na parang very imposing yata ang ating Department of Justice at ang NBI dahil nagpunta po sila dyan sa Timor-Leste hoping na may iuwi nila si Congressman Arnie Teves, pero sa kasamaang palad sila po ay umuwing luhaan at naibalita rin naman ng ating ng NBI na sila daw po ay nakiusap sa presidente ng Timor-Leste para sila po ay mabigyan ng access, mga bossing, at makuhanan po ng picture si Congressman Arnie Teves dyan po sa istasyon ng pulis. Ayan po. So nadamay po, actually nadrag po ang pangalan ng presidente ng Timor-Leste at ang nag-name drop po sa kanya ay ang NBI natin dito sa Pilipinas. Okay, so tingnan po natin kung ano po yung update dyan sa kaso na yan. Kaya meron po tayong isang ipakikita dito. This is again breaking news po ito, mga bossing. Ayan, so breaking news, mga bossing, according to saksi statement ni Attorney Ferdy Topacio, ang lead counsel sa Pilipinas ni Arnie Teves on updates in the situation of Mr. Teves during his visit to Timor-Leste. So, ang buong report na yan ay makikita natin dito sa na ito. Yeah? During sa kanyang visit sa Timor-Leste, mga bossing, may mga nakausap daw po siyang mga high-ranking government officials ng Timor-Leste at nireceive naman daw siya ng maayos at sinabi din nila na dahil nga sensitibo ang nature ng itong issue na to kay Congressman Arnie Teves, ay may mga information sila na ibinigay sa kanya na hindi daw po pwedeng sabihin pa muna at anonymous pa yung nagsabi nitong mga information na to. So hindi daw pwedeng ma-reveal kay sa ating lahat itong identity ng kanyang nakausap dyan sa Timor-Leste. Yung mga meron po siyang binigay dito na at least mga 6 na pointers patungkol sa kanyang pagbisita dyan sa Timor-Leste. Ano yung unang-una? Ayan, basahin natin, mabilisan lang. The action of the National Bureau of Investigation
NBI Director De Limos quoting the Timor-Leste President Jose Ramos Horta before our local media was not well received by many officials and non-governmental quarters in Timor-Leste. Elaborate lang natin, kasi alam naman natin na nagbigay ng press conference itong si Lemos dito sa Pilipinas kung kanilang pagbalik at ikinuwento niya nga na hindi sila masyadong in-accommodate ng police. Therefore, sila ay lumapit sa presidente ng Timor-Leste, which is si Jose Ramos Horta, at humingi sila ng approval or alam mo yung padrino. Mahilig talaga tayo mga Pilipino sa padrino, no? Yung hindi na uubra yung proseso, pinipilit pa rin natin yung padrino system, no? Nakakahiya lang kasi mga bossing, dinala pa natin hanggang sa ibang bansa yung masamang ugali natin na hindi na nga pwede, meron na ngang proseso, meron na ngang sistema, pero dahil bida-bida tayo, nandamay pa tayo ng ibang tao. So, nag-name drop ang ating NBI dito sa Pilipinas at sinabi na sila daw binigyan ng authority ng Timor-Leste President diyan sa kaya sila ay nakapag-picture kay Arnie Tevez. Ayan. So ngayon, ang problema, medyo hindi maganda ang dating noon sa pamahalaan ng Timor-Leste. Bakit? Ang sinasabi dito, as head of state daw ng Timor-Leste na si Horta, dapat daw lahat ng statement na lumalabas according kung halimbawa man ang presidente ng Timor-Leste magiging involved dun sa statement o sa balita o istorya, kailangan daw po lumabas iyon sa media office ng Office of the President ng Timor-Leste. Ibig sabihin, it will be official or may katotohanan kung lumabas yung istoryahin na yan sa kanilang media office mismo. Oo, kaysa lumabas una dito sa atin sa Pilipinas. Okay, so yun ang sinasabi dito Horta should have been released to media through the media office of the Office of the President of TL for more accurate reference and contextual placement, and not through a press briefing by an official of the Philippine government, which is considered a breach of protocol. In addition, some officials remarked that since the TL Constitution provides for separation of powers between the executive and the judiciary, and the issue of Mr. Tevez is now before the courts, and likewise, due to the principle of sub judice, such as statement emanating from the Philippine government quoting the president of the TL was precipitate and highly improper. So naiinis ang gobyerno ng Timor-Leste sa ginawang statement ng NBI dahil siguro in full confidence ang Office of the President ng Timor-Leste, nabigyan sila ng authority, siguro secret lang. Kasi parang lumalabas, sinasabi ng NBI natin dito sa Pilipinas, according to sa kanilang press statement, na nakikialam ang presidente ng Timor-Leste sa judicial system or judicial process ng kanilang bansa. Which is very unlikely dahil dito sa Pilipinas mukhang ganyan ang nangyayari. Na ang presidente nakikialam sa judicial process, judicial system. So siguro dito sa atin pwede, pero sa bansang Timor-Leste na di hamak na mas mahirap na bansa kaysa sa atin, lumalabas na mas sumusunod sila sa rule of law at nainsulto sila ang presidente ng Timor-Leste at ang kanyang gabinete ay nainsulto dahil sa ginawang statement na ito ng Pilipinas dahil sila daw po ay lumabag sa protocol na dapat siguro sikreto ito kasi hindi na nga sila pinayagan ng local police kasi lumalabas na nagpunta sila doon at nagde-demand sila ng kung ano-ano. May kaso sa amin sa Pilipinas, terorista sa amin yan, so kailangan makuha namin yan, maisama namin yan pa uwi. Kaya lang, parang lumalabas according sa mga kwento
binlock daw yata or may sinabi yata ng Timor-Leste police o ng mga operatiba sa Timor-Leste na, teka, NBI, sumusobra yata kayo. Hindi po ito Pilipinas para maghari-harian kayo dito at magmando-mando dito. Kung sa inyo siguro gagawin yan, baka mai-insulto din kayo, di ba? So ibig sabihin, napaka-presko ng ating NBI na pumunta sa bansa na hindi naman nila sakop at mag-impose ng mga bagay na mga gusto nilang mangyari. Nakakala siguro nila, masyado nilang, feeling ng mga taga Timor-Leste, masyado silang namaliit, mga bossing. So ito, sabi dito sa number 2, certain law enforcement officials also did not take too kindly that what they characterize as bullying and arrogance on the part of NBI officials who traveled to TL and were said to have expected to gain custody of Mr. Teves right there and then. Ayan malinaw. So, iniisip, pumunta doon ng NBI, ang gusto nilang mangyari, ibigay ng Timor-Leste sa kanila si Teves. So parang lumalabas daw na sila daw po ay binubuli at arrogante ang mga taga-Pilipinas. Nakakahiya ito, mga boss. Arrogante daw po ang mga Pilipino na mga taga-NBI na nagpunta doon at ine-expect nila na right there and then makukuha nila to si Teves. So ayaw nilang sumunod sa proseso at feeling nila yung authority nila dito sa Pilipinas hanggang Timor-Leste kaya nilang dalin. So medyo na-insulto ang operatiba ng Timor-Leste kasi parang lumalabas na parang masyado nyo yata kami minamalit. Kung may proseso kayo sa Pilipinas, may proseso din kami dito. Kaya naman pala napakababa ng energy nito ni De Lemos habang ibinabalita itong balitang ito dito sa Pilipinas. Kung sila'y umuwi, siguro they were expecting na ito si Arnie Teves ay maiuuwi nila. Siguro pinangako nila na maiuuwi nila. Lumalabas na parang na-insulto pa nila dahil sa kanilang eagerness na makuha ito si Congressman Arnie Teves at dahil sanay yata ang mga opisyalis natin dito sa Pilipinas na walang batas-batas, walang protocol, basta gusto nila masusunod. Nakalimutan nila nasa ibang bansa sila. Medyo malilito ka pag pumunta ka ng Timor-Leste, parang halos Pilipinas yan, parang mga probinsya sa Pilipinas yan. So nakalimutan yata nila na wala sila sa Pilipinas. So yun ang sinasabi nila na these TL officers or Timor-Leste officers of the law informed me that they had to remind the NBI officials that they were in Timor-Leste and they had to conform to the legal process under Timor-Leste law. On this note, and based on my other experiences here, I find the law enforcement authorities in Timor-Leste to be thoroughly professional, meticulous in the discharge of their duties. So lumalabas na ang Timor-Leste na di hamak na mas mahirap pa kaysa sa atin, sumusunod sa protocol, sumusunod sa batas at sumusunod sa kanilang tungkulin. So parang nakakahiya naman ito na kailangan pa nilang ipaintindi sa NBI na you are not in the Philippines. Wala kayong authority dito sa Timor-Leste kaya hindi po pwede yung gusto nyong mangyari. Yung mga ginagawa ninyong kayabangan sa bansa ninyo, parang kasi lumalabas bakit ba nag-a-apply si Arnie Teves ng asylum sa Timor-Leste. Siya po ay gusto niya ng asylum sa Timor-Leste dahil feeling niya politically persecuted siya dito at talaga naman pinupolitika siya dito. Well, parang nakatulong pa yata yung pagpapakita ng angas ng NBI sa Timor-Leste operatives. Nakatulong pa yata sa kaso ni Arnie Teves ng pag-a-apply ng asylum dyan. Kasi nga, kailangan ma-prove ni Arnie Teves na una, meron siyang may basihan yung kanyang application na siya ay pinupolitika, na siya ay may masamang mangyayari sa Pilipinas at siya ay oppressed dito sa Pilipinas. Lumalabas na sa kinikilos ng ating mga operatiba, kung ako siguro ang Timor-Leste government, makikita ko na, teka, may something talaga rito sa mga to. Kasi pag ginugil mo Pilipinas, sa ngayon, nagpunta ka sa YouTube and titingnan mo kung anong mga nangyari sa Pilipinas ngayon, kaliwat kanan yung mga prayer rally.
hindi naman sa iyo yung mga Pilipino. Tapos makikita mo na napakarami mga kinakasuhan ng wala namang ng parang wala namang basihan. No, tapos biglang makikita mo ganito yung NBI natin dito mag-aangas doon sa bansang hindi naman nila sakop, na mag-i-impose ng kanilang gustong mangyari sa isang bansa na na malaki ang paggalang, pagrespeto sa rule of law. Ayan, so ayun ang isa sa sa mga experiences or ikinwento kay dito sa kanyang abogado na si Topacio ng Timor-Leste. Then pangatlo, I was also informed by law enforcers in Timor-Leste that upon request and coordination of the Philippine government more than a month back to the effect that Representative Teves was allegedly a terrorist and declared as such under Philippine law. TL intelligence officers had monitored the movements of Mr. Teves, but that they found no evidence of any activity related to terrorism or any illegal activity at all, and nor was he hiding. I have also confirmed that Teves has not violated any laws while in TL and that his detention was merely in compliance with procedural matters relating to TL's Interpol membership. O yun, so di ba, sabi nga dito, si Congressman Arnie Teves ay pronounced as terrorist. And syempre, considering that he's in Timor-Leste, so ang operatiba, intelligence ng Timor-Leste ay minanmanan siya at nakita naman na walang terroristic acts. Wala naman yatang bahid ng pagiging terorista ito si Teves kasi mahilig lang magbudots-budots. Mahilig lang magkikinimbot. Mahilig lang magmanok-manok. So paano naging terorista ito? Siguro kaya sabi ko sa inyo yung ginawa dito sa Pilipinas na pag-weaponize. Di umano kasi feeling talaga ng maraming Pilipino na weaponize talaga yung yung anti-terror law So yung pag-declare na terorista dito kay Teves, sabi ko nga sa inyo dito sa Pilipinas siguro yung mga tatangatang mga gunggong ng mga Pilipino maniniwala, pero sa ibang bansa pagtatawanan talaga tayo Pagtatawanan tayo dahil ganito na kalibre ng mga terorista sa atin. Mga napakababait, wala namang mga ginagawang masama, pakimbot-kimbot. Ano pa kaya kung yung mga teroristang mga ISIS talaga magpunta rito sa Pilipinas? Ano kaya ang tawag sa kanila? Terrorist terrorist level 5 ganon? Kaya talaga naman na nakakatawa at nakakahiya itong inaabot ng bansa natin sa lalong-lalo na dito pa sa Timor-Leste. Kapitbahay lang natin 'to. Diyos ko, nakakahiya talaga yung mga pinaggagawa natin. At ito pa ang isa, nakakatawa pa. Bukod doon sa pinagtatawanan na tayo dahil sa ating pagdideklara kay Teves bilang isang terorista na iniminanmanan nila na mukhang wala naman daw bahid ng pagiging terorista ito. Wala naman daw nilabag na batas ito sa Timor-Leste na siya ay hinuli dahil lamang sa Interpol membership ng Timor-Leste at dahil nga lang daw sa kanilang compliance with procedural matters. At dahil nga dyan sa kanilang Interpol membership. So, wala pong nilabag na batas si Arnie Teves sa Timor-Leste, kaya po nakita nyo, hindi siya pinusasan. Di ba, nag-golf-golf nga lang yung mama nung hinuli nila kasi kung ito terorista, ang pinaglalaroan nito, mga bomba, granada, ganyan, IED, pero nakita nyo naman, golf club, ang hawak niya. Nakita nyo ba si Osama Bin Laden? Na nag-golf during his time na siya ang pinaka-wanted, the most wanted na terorista sa buong mundo. Ayan, so ito pa ang isa, number 4, as to the plan of Mayor Janice Digamo. Diyos ko, nakakahiya to si Janice. Si Janice Digamo, pupunta raw siya sa Timor-Leste para daw makita niya ng personal na si Arnie Teves ay nakakulong. Diyos ko naman. Ayan sabi nga dito, I was informed that the TL authorities will under no circumstances allow such an action to be taken. According to these authorities, only those visitors allowed by Mr. Teves and vetted by TL authorities will be given the access to Mr. Teves. So ano feeling mo, Digamo, na yung awa sa'yo ng mga tao dito sa Pilipinas? Yung pagpapaawa mo dito, pagdating mo sa Timor-Leste, may pa din? Meron pa ding visa na yung kayabangan nyo rito sa Pilipinas, pupunta kayo ng ibang bansa, dala-dala nyo pa rin yan. Mayor ka pa naman pero wala kang alam Ito lang ang sinasabi ko. Kayo po ay si Teves po, yung kaso po ninyo ay under or nandito sa loob at covered ng
batas sa Pilipinas. Yung nangyari po dyan sa Pamplona, hindi po kikilalanin yan sa Timor-Leste. Una sa lahat, ibang bansa na po yan. Kaya nga pag pumunta kayo dyan, kailangan nyo ng passport, tatatakan yung passport nyo na kayo pumasok at lalabas sa kanilang bansa. So anong feeling mo na yung pag-iisli-islibles ay may epekto pag pumunta ka rito sa Timor-Leste? Na yung pag iniiyak mo dyan at yung drama mo na nangyari sa pamilya mo, ay pagdating mo sa Timor-Leste, kikilalanin nila. Hindi naman sila involved dyan. So nakakahiya lang. Nakakahiya lang na napupunta ka pa sa Timor-Leste para dalhin ninyo yung masasamang mga ugali ninyo, yung mga pambubuli ninyo. O ayan. So ang sabi ng wag mo na daw ituloy. Sabi nga dito ni Attorney Topacio, the presumption of innocence in the Timor-Leste, ayan Mr. Teves, and that it is the strong policy of TL to protect the dignity and well-being of every detainee, consistent with the presumption of innocence in the TL Constitution. So sorry, Janice. Diyan po sa bansang Timor-Leste ay sila po ay firm. Proven innocent until proven guilty. So dahil wala pa naman, kaso pa lang yan at pinagbibintangan pa lang siya, meron pa rin siyang karapatan ng presumption of innocence dahil hindi pa naman siya dinideklarang guilty ng mga korte dito sa Pilipinas at sa Timor-Leste. So yung mga ginagawa nyo dito sa Pilipinas, nakabalbalan, napaawa, napupunta kayo, na kesyo gusto nyo makitang nakakulong, endol, para makakuha kayo ng simpatya sa tao, hindi po yan uubra. Yung mga politika ninyo, yung mga political antics ninyo, hindi po yan uubra sa Timor-Leste. Unang-una sa lahat, again, masyado nyo yatang minamalit ang Timor-Leste na porket sila ay hindi ganong kayamang bansa pwede nyo nang baboy-baboyin yung proseso at sistema nila dyan. Ayan, so contrary to the claims of the Philippine authorities who do not seem to know whereof they speak, all avenues, safe refuge, political asylum, non-rendition, and other remedies of similar natures are still very much on the table. So, sinasabi dito na ano pa din daw, kino-consider pa din ng Timor-Leste yung kanilang application for asylum. Due to its history as an oppressed people, the Timorese are quite heavy on human rights and denial of due process. So very sensitive sila tungkol doon, mga bossing, dahil ang Timorese nga daw ay naging biktima ng mga ganitong klase ng acts, ng mga pambubuli, ng denial of due process at political persecution. Therefore, mas matimbang sa kanila itong mga ganitong yung mga pinapakita yung mga ugali, mga kilos, mga asta na kayo ay hindi naman saklaw hindi naman kayo miyembro or citizen ng Timor-Leste, pero kung makaasta kayo ron, kala nyo kayo ang may-ari ng Timor-Leste, para sa kanila, kumbaga, hindi magandang pangitain yan. At dahil dyan, sa mga pinaggagawa ninyo, sabi ni Atty. Topacio, mas lalo yatang lumakas yung laban o yung pag-request ni Arnie Teves ng asylum dyan sa Timor-Leste. Ayan, so ito, pinakahuli. I was able to confer intensely and extensively with the legal team in TL, after which I gained more profound understanding of Timorese law as applicable to the case of Mr. Teves, and I am now able to say with greater confidence that all that previous talk from NBI and DOJ of deportation and swift repatriation are nothing but pure and unadulterated balderdash. The TL Constitution is very strict on due process, and law of the same will be applied unconditionally to Representative Teves. I was also informed by one of the lawyers of Kong Teves, which lawyer has a doctorate in criminal law, dyan daw sa abogado dyan sa Timor-Leste, that the cancellation of Teves' passport may make his deportation or repatriation more difficult. Ayun so malinaw dito sa pang-anim na yun daw pagkakansela ng passport ni Teves mas lalo magpapahirap sa bansa for repatriation and for deportation. So ang sinasabi daw ng DOJ at ng NBI na
malapit ng mapa sa kanila, itong si Congressman Arnie Teves ay all talk shit lang daw yan. According to Topacio, it's all talk shit. It's all sabi nga nila, it's all bull crap. Ngayon, ano ba tayo? Ano ba tayo? Masaya ba tayo? Nalulungkot ba tayo? Para sa akin, nahihiya ako. I'm more of ashamed than sad and happy, kasi nakakahiya talaga na mabrand tayong mga Pilipino na bida-bida at epal. Na kahit na sa sarili nating sa hindi na natin sariling bansa, yung kasamaan ng ugali natin dinadala pa din natin. Yung pagiging bossy natin, yung pagiging diktador natin, dinadala pa rin natin kahit sa ibang bansa. At ito ang isa pang pinaka nakakalungkot. Makikita nyo dyan sa bottom mo, this is a paid advertisement. Mantakin mo, this is a big news. Napakalaking balita nito, and yet, itong kampo nila Congressman Topacio, Congressman nila Attorney Topacio, kailangan pang para lang mailabas itong istorya nila sa mga pahayagan, kailangan pang magbayad man lang. Ayan kailangan pang magbayad para lang mailabas itong kanilang istorya. Kasi nga, alam natin na ang media sa Pilipinas, Diyos ko po, nabubusalan. Na ang media sa Pilipinas ay talaga naman kasapakat na ng gobyerno na dapat binabatikos nila, lalo na kung may mga nakikitang hindi magandang mga gawin. Ayan. So, malinaw, napakalinaw mga bossing nitong istorya na ito galing sa pahayagan ng saksi na ito pong kaso ni Congressman Arnie Teves sa Timor-Leste, at yung pinapalabas ng ating mga operatiba dito sa Pilipinas ay na naman, joke time na naman. Well, according to this news ng mainstream tabloid itong saksi at medyo na-insulto. According dito, na-insulto daw po ang gobyerno, especially ang media office ng opisina ng presidente ng Timor-Leste, dahil masyado daw tayong bida-bida. Siguro in full confidence dahil magkaibigan ng mga bansa natin, binigyan sila ng authority na siguro hindi naman nila kailangang i-divulge, kasi lumalabas na nakikialam ang presidente ng Timor-Leste sa due process ng justice system ng kanilang bansa, which is hindi maganda yon, lalong-lalo na sila ay biktima daw di umano ng oppression, ng kawalan ng due process at political persecution sa kanilang bansa. Ayan so i-like po ninyo and i-share ito pong ating breaking news patungkol dyan sa issue ng pag-capture kay Congressman Arnie Teves dyan sa Timor-Leste. So sana para makita ng lahat kung ano na ba yung estado, dahil syempre katulad ng sinasabi ko, hindi naman lalabas sa media ito kung hindi ka magbabayad para ilabas ito. Makikita nyo naman dyan sa baba, this is a paid advertisement. So ibig sabihin, kailangan pa nilang magbayad ng espasyo sa dyaryo para lang mailabas itong balitang ito. At again, nilabas pa dito sa dyaryo na masasabi nating hindi naman major newspaper talaga dito sa Pilipinas, di ba? Ayan so sana ay makakalap pa tayo ng marami pa pong impormasyon para ma-expose itong kabulastugan at itong kabalbalan at itong mga nakakahiyang galawan ng ating mga operatiba para lang sa kanilang kapritsyo, para lang may ma-i-deliver sila, para lang meron silang output. Hindi talaga natin alam kung ano ang motivation ng mga ito, bakit talagang gigil na gigil sila kay Congressman Arnie Teves, samantalang napakarami naman ng mga issues, problema dito sa bansa natin na talaga namang masasabi natin na malaki ang epekto sa mga buhay natin. Numero uno, yung mga corruption na yan, yung droga na dumadami at marami pang iba mga bossing. Ayan, so hanggang sa muli, magabang pa po tayo ng ibang mga balita. Again, magandang hapon sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.